Hello guys, today's my vlogs is ayan ang pagbisita ng ating Vice President na si Sara Duterte sa aming lugar at Golden Mosque Quiapo. So ngayon po ay araw ng Ramadan, of course, the last end of Ramadan. So bumisita ng ating Vice President upang magbigay ng mensahe at ng siyempre ng hadiah or gift sa aming mga Muslim. Ayan. So ayun guys, antayin natin siya makakit sa maliit na ginawa naming stage upang makapagbigay ng mensahe. So ayan na nga guys, pinutol ko ang ating video upang ating marinig ang kanyang sinasabi. Ayan, pakinggan natin. Na hindi naghirap, may negosyo, maganda ang negosyo, malaki ang kita, maganda ang kita ng negosyo nila. Yung anak nila, nabibigyan ng baon, araw-araw, sobra pa sa pangangailangan niya sa pang-araw-araw, nabibigyan siya ng allowance, nabibigyan siya ng extra allowance, hindi nangungutang para ibayad sa kanyang tuition fees sa pag-aaral niya. Wala siyang problema sa kanyang pagbili ng kanyang mga pangangailangan. Wala siyang problema. Hindi niya hinahanap kung saan niya kukunin ang pera para siya ay kumain. Dahil maganda ang estado, negosyo ng kanilang pamilya. Yung isang classmate naman natin ay galing sa isang mahirap na pamilya. Minsan, ang mga magulang may trabaho, minsan walang trabaho. Minsan may kinakain, minsan isang beses lang sa isang araw kumakain dahil naghihirap. Ang kanyang tuition, pambayad sa paaralan, inuutang pa kung saan-saan para lang siya ay makapag-aral. Pero, sa hapon na ito, nag-graduation nating lahat, makapagtapos tayo ng nursing. Walang mayaman, walang mahirap. Dahil pareho tayong lahat nakapagtapos ng nursing. Ibig sabihin, lahat tayo ay merong pagkakataon na makapagtrabaho bilang nurse. Nagkakaiba na lang yon, nag-iiba-iba na lang yon sa sipag ng isang tao. Kung masipag, yung isang classmate natin, malayo ang maaabot niya sa trabaho niya. Kung isang classmate natin natapos ng nursing pero tamad-tamad naman, ayaw magtrabaho, minsan gusto, minsan ayaw magtrabaho, magkakaiba na ang kanilang kinabukasan. Yan po, ang pinakasimple na explanation ko na gusto ko din dalhin ninyo sa inyong mga bahay. Dalhin ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Ipaintindi ninyo sa kanila. Yan. Yung pag-aaral nila, pagsisikap nila, at pagpapaintindi sa kanila na hindi magiging madali ang buhay. Pero kailangan nilang magsipag, maging matatag sa pag-aaral nila dahil magbabago yung buhay nila kapag sila ay nakapag-aral. Bigyan ko po kayo ng isang example. Bigyan ko po kayo ng isang example ng tao na nagsipag at nagbago yung buhay niya. Sorry gamitin ko yung story mo. Norman Baloro. Si Norman Baloro, kasamahan ko sa City Government of Davao. Nag-abot kami, mayor ako, social worker siya. Pero, ang kagitan ni Norman ay sa lansangan, street kid. No, nandoon siya sa dalan. Nasiya sa dalan, walay nagbantay sa iyaha, walay nag-asikaso sa iyaha. Pero, nagsipag siya. Ginawa niya ng paraan na siya ay pumasok sa kolehiyo. At pinili niya na kurso ang social work. Dahil nakita niya ang tulong ng mga social worker natin dyan sa ating mga komunidad. Kapag tapos siya ng social work, naialis niya ang kanyang sarili doon sa lansangan, hindi na siya natutulog doon sa gilid ng daan. Nagkaroon siya ng oportunidad na makapagtrabaho at ngayon siya na ang tumutulong sa iba pang mga bata, sa iba pang mga magulang na naghihirap na nangangailangan ng social services. Yan ang kwento ni Norman Baloro na naintindihan niya na kailangan ko maging matatag, kailangan ko magsipag, kailangan ko magtapos ng pag-aaral. Pangalawa at huling mensahe. Ayoko pahabain yung aking mensahe dahil baka wala kayong maalala sa mga sinasabi ko dito sa harap. Kaya pinaiklit ko lang siya, mensahe ng pasalamat, mensahe ng edukasyon, at pangatlo, mensahe ng kapayapaan. Napakahalaga na tayo ay magkaisa sa likod ng ating mga piniling leaders. Mga pinili natin
na mga namamahala sa loob ng moske, mga pinili natin na mga barangay officials dito sa ating lugar, mga pinili natin na mayor, councilors, vice mayor, hanggang pataas. Napakahalaga ng inyong suporta sa gobyerno at napakahalaga ng inyong pagkakaintindi na kailangan natin at napakahalaga sa atin ang kapayapaan. Huwag natin suportahan ang mga tao na nasa illegal na droga, nasa terorismo, nasa pagpapatay ng tao, nasa insurhensiya, mga NPA, nasa kriminalidad. At lahat, uso ngayon yung mga scammer, nasa cellphone na ang mga scam. Huwag nating suportahan ang ganito na mga gawain dahil ito ang magsisimula ng kaguluhan sa ating komunidad. Kapag magulo ang ating komunidad, kapag walang peace and order sa ating mga purok, sa ating mga barangay, hindi tayo magiging kampante na lumabas para magnegosyo, para magtrabaho. Hindi tayo magiging kampante na ipadala ang ating mga anak sa paaralan. Kaya napakahalaga na magkaisa tayo sa likod ng gobyerno, sa likod ni Mayor, sa likod ng ating kapulisan, sa likod ng ating... Natawa ko sa itong babae na ito. Siya yung kumuha ng pangalan ko, siya yung nagpirma ng aking pangalan. Sinabi ko, pangalan ko yun. Pinirman din na siya nagsasalita. Pero okay lang. Wala rin naman siya nakuhang gaft. Pare-parehas kami nga pantay kami. Kasi nga dumating ang vice president. So nag-stop muna sila magbigay ng mga gaft. So mamaya pipila kami doon sa harap ng bahay ni admin. So 50-50 makuha po ang gaft. Kakatawa siya. Salamat sa inyong lahat. Katulong po kayo sa pagbibigay ng kahalagahan ng edukasyon sa buhay ng mga bata. Katulong namin kayo sa pagbibigay ng kapayapaan sa ating mga komunidad. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Lahat ng ginagawa natin ay para kay Allah, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Happy Idil Fitr! So ayun na nga guys, patapos na ang speech talk ng ating Vice President. Sana po matulungan din po ang aming mga anak, lalo na ako, single mother. Siyempre, mabigyan din ng kahit scholarmanship, mabigyan ng scholar ang aking panganay or either yung bunso. At of course, dalawa na sila. And then yun, para makatulong sa pag-aaral nila. And then of course, may tapos nila yung kanilang pag-aaral. Amen. So ayan, happy Ramadan, and then soon is happy Eid Mubarak. Bye-bye! Crowd shop yan, pwede mag-ipag-picture.